Magandang araw, gabi man, Pilipinas! President Bongbong Marcos, mga kababayan, talaga namang medyo napupuno na ang salop. Para nga po dito sa mga kondisyones na dinidemand dito sa kampo or mismo kay Pastor Apollo Sigibuloy sa kanyang kinakaharap ngayong kaso. Tila baga hindi na nagugustuhan ito at nagsalita na si PBBM. Alam po natin na ang kanyang tuno dito ay medyo kakaiba na napiko na. Ating panoorin mga kasamahan, mga idolo, ang pahayag ni PBBM dito sa mga kondisyones na inihain o dinidemand dito ni Pastor Apollo Sigibuloy. It seems to me a little bit tail wagging the dog. Tail wagging the dog. Na siyang magbibigay ng kondisyon sa gobyerno doon sa kaso niya, akusado siya sa warrant of arrest. We will exercise all the compassion to Pastor Kibuloy. We've known him for a very long time. And mamaya, talakayin natin yan. Ang mapapangako ko, all the proceedings will be fair. Now, as to the involvement of the United States, malayo pa yan eh. That's going to take years yet. So I don't think that's something he needs to worry about, quite frankly. Yan po ang pahayag ni PBBM, mga kababayan, mga idolo. Nagamit niya itong terminong tail wagging the dog. Actually, ang ibig sabihin po niyan, yung aso at ang kanyang buntot. Pero pagka sinasabi nating katagang tail wagging the dog, tila baga ang buntot na ang nagpapasunod sa aso. Medyo kakaiba nga yan. Ibig sabihin, ang gobyerno na ang sumusunod yumuyuko dito sa mando ni Pastor Apollo Sigibuloy. Tail wagging the dog. Medyo hindi nga naman maganda pakinggan yan at lalong-lalo na nabanggit pa ang pangalan nito ni PBBM sa demand o kondisyones ni Pastor Apollo Sigibuloy na kailangan niyang magkaroon mismo ng premise na para siya ilalantad, kailangan mo ng may premise ang gobyerno o administrasyong Marcos, partikular na ang presidente na maglagda ito. At kasama riyan ang NBI, PNP na makakatiyak na kung sakaling siya ay susuko ay hindi siya ito turn over sa Amerika. What? Isa po yan sa mga kahilingan ni Pastor Apollo Sigibuloy dahil talaga namang medyo nagdidilat ang kaniyang mga mata pagka marinig lang ang salitang Amerika. May hinding magandang gagawin daw sa kanya kung sakaling ma-turnover siya doon. Kaya yun sa kanyang mga pahayag ay hindi na napigilan itong presidente ng Pilipinas, si PBBM, na magsalita. At dito medyo may pagkapikon ito pagkasabihin nating tail wagging the dog. Ang magandaan niya ay lumabas ka nila at harapin mo yung mga kaso mo dahil ang ginagamit din, isang ginagamit ni PBBM dito ay yung kumpasyon. May awa din naman ang gobyerno sa kalagayan dito ni Pastor Apollo Sigibuloy at aayusin gagawin ang lahat upang maging ligtas ang kanyang buhay kung siya ay susuko dito. Pero ika nga, wala namang planong susukot balak dito dahil medyo walang I think tiwala itong si
ECQ or Apollo C. Quiboloy dito sa administrasyon dahil lagi niyang ini-emphasize yan na kung sakaling siya isusuko, baka para sa kanya is baka ito turn over siya sa Amerika dahil magkaroon ng extraordinary rendition. Yun ang niya, magkaroon ng extraordinary rendition. So yan ang iniiwasan ngayon ni ECQ. So dahil po diyan ay talagang hindi nagugustuhan nito ni PBBM ang mga pahayag nito ni ECQ. Akalain mo first time ata in the history of the Philippines na ang akusado ay talaga namang magdidemand ng halos ang okay lang sana yung conditions or demand is katanggap-tanggap. Hindi, ikaw yung akusado. Ikaw yung akusado, umarap ka sa korte at doon mo ipagtanggol dahil meron pa namang hustisya dito sa ating bansang Pilipinas. Sa ngayon, malaki ang hustisya dito na iyong makakamtan kung sakaling ikay haharap. And even sa mga kaalyado ng senador like Bato de la Rosa, papahayag na rin po itong si Bato, Senator Bato, na kailangan niyang harapin ito dahil korte na yan eh. Obey the rules. Ika nga. And of course, no one is above the law kung naniniwala po tayo doon. Yan po ang tale wagging the dog. Huwag naman po sanang ganon dahil pagka ating susundan yan, yung aso na ang susunod sa kanyang buntot. Medyo hindi magandang pakinggan. Yan na nga po ang binitawan ng ating Pangulong si PBBM. Diyan po, patungkol sa mga kondisyones at demand nito ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Ang mainam, para sa akin pansariling opinyon, lumabas na lang at harapin. Napakaraming abogado mo. Napakaraming abogado. Patunayan nga niyan sa Amerika, almost 25 lawyers. Mga defender niya na mga abogado doon sa Amerika. At sa November ata, this coming November is mag-start na sa pagdinig ng kanyang kaso doon po sa Amerika. Mas maganda nga po na andun siya at humarap. Ayan ang kinatatakutan ni Pastor Apollo C. Quiboloy dahil sa Amerika, napakabilis ang mga jury doon magdesisyon. Pagka nakitahan ka agad ng probable cause at ikay nagkaroon ng pagkakamali nga rito, ikaw ay isang salarin at napatunayan ng mga jurors or jury diyan po sa United States of America ay wala itong walang pag-aatubiling mag-decide yan na guilty ka. Yan ang maganda sa Amerika dahil talagang napakabilis ang desisyon po doon. Yan lang po mga kababayan, mga idolo. Anong masasabi ninyo? Medyo may pagkapiko na pahayag ng ating Pangulong Bongbong Marcos patungkol nga po dito sa mga kondisyones at demand ni Pastor Apollo C. Quiboloy bago siya susuko. Nangumusga! Buhay ang Pilipinas, mabuhay ang Pilipino, mabuhay ang ating mga OFWs around the globe.